That remains to be seen. Mayor, is it a good idea for Vice President Sara to just answer the questions that are... Answer nga ng question sila eh. Yung quad man ang sira. Documents are to with COA. So that if COA would, 6 months yan eh, COA would be asking additional document. Hindi sila magkagarapa, maghanap kasi nandiyan na lahat. Ina-investiga na nga eh. Eventually, mag-testify yan dyan. Pero yung mga documents muna, hindi yan trabaho ng... Pero may mga nag-comment na po sa social media na people power na lang daw po. Kaya wag alam mo, dumaan ako pagka-presidente. Not for anybody, not for anything else. Meron tayong problema. Malaking problema. Sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez pati kay Inday. Binata man yung threat, patay-patayan. Itong lukulukong Malacanang, ang problema ng isa pa dyan, yung National Security Advisor ko noon, si Anyo. Wala mo naman na ngayon, hindi namin kaya yan. Gusto nila ipalabas mo palalabasin mayor na nagnakaw ng pera si Vice. Wala pa nga order eh. Gusto na nila palabasin gano'n. Tama yung kay Inday. Because Robin Coer, sabi niya, pasensya na dyan kay yung forerunner sa presidency. Gusto ata na yung Martin, maging presidente. Hindi naman masama. Eh, ayaw ko magsalita. Everybody has the right to dream. If Inday wants to be also, she can also dream. So wala tayong ano dyan. Ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, doon yung may pambayad ka, depende sa ano mo, category yung rates mo. Kung ibang iyo, dividend ka talaga na full o paglabas mo, wala ka ng bayaran. Yun ang ano doon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat utang inestapay. Government malverse the money of the people. Ginamit mo yung pera ng ano? Even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo yun. Pati akin. Contribution yan natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pa-opera ka. Pero Mr. President, if you see that it is really may stop case na yan, ang problema ganito, if we're going to file a case sa courts, but the justice system, the courts is a government yun eh. No, big court ang pumapasok ang Supreme Court. Panahintuan mo na sila eh. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako, fiscal ako, ang alam mong inalbert nila yung pera eh. Ang naiwan kasi 29 billion lang. Out of the 89 namin. Ano, ibalik mo, wala ang pera. Pagsiram nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project.
naubos na Romualdez sa... Si Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. O, may 5 mail kayo ngayon. Kita ko sa TV ko eh. Pera na. Sus Mario Joseph Ginoo Romualdez oy. Nawa pa naman sana sa amin. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa ito ang 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yan, empleyado. Kami, sa ano namin. Sa mga trabahante yan, housing loan ka, ito, kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloan, enrollment ng mga bata, mahirapan sa nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa floor ng ano. Ang SSS, kinuha rin 62 billion. Private din yan. Para sa mga empleyado, LBP 62 billion. DBP 62 billion. Kaya yan sa sundalo, pati yung retirement ni Papataya. Given all these predicaments, and you have the legal basis on the issues of one. Okay, meron Are there legal remedies in your mind to help the meron na. Lahat ito, example yung PhilHealth na binara sila, yun yan. Hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan what is left from the original ano nila. Kagaya nitong PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan ay 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? But they juggle Foreign ba doon? money. Eh, wala na silang majagol dyan. Ano ba jagol-jagol? Tignan mo, bakit ang majagol? They transfer from private to government. Hindi na ito, hindi na kailangan i-jagol. Nandiyan na sa kanilang kamay. Ano pa jagulin nila yan? Spend it, ayuda. Hindi na may jagol ng ayuda. Will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges? Or will you make a move to stop the government from taking Meron, loans? it is, tignan natin ang resulta sa Supreme Court, yung sa PhilHealth. So, para may magkaroon tayo ng predicate on how to go on. They fear that you will call for a mass movement in Davao City given the situation from PhilHealth to the Quadcom and Tignan ko lang. extrajudicial killings. Kung Mass mobilization of people power for that. ang alam ko man, sinong pupunta lang doon, ikaw, pagkay ako, bakit naman Wala ka, sir, no? alam ko man ang walang pupunta doon. Why? Mag-mass movement ako, tayo dalawa lang. Sir, ano sila, sir, na nawala na daw po the magic of the 30 crowd? Tama, hindi ko wala na. Matagal na yung walang magic. Sinabi ko, retired na ako. But when you say that, Hindi ko na, I do not need to be on the front or at the back or on the side. Retired na ako. Ang rating ko, baski ilagay mo ako dyan sa 1 to 10. Namili ka, 2, 3, 4, 5, 9. Wala na ako. Ano bang Duterte magic mo? Ano? ikaw lang yung makakatawag ng crowd. It's only your word that can compel people to come together and raise the common voice of faith. Ay, istorya lang yan, media. Kaya mo gano'n man ginawa ko noon, wala man lagi. So when you say that, it's the other way around now.
the history of the Duterte leadership in Davao says, pag sinabi mo yan, iba yung nangyayari. Pag sinabi mo wala, Wala meron. na. Ang tao, hindi na nakikinig sa akin yan. Sure po yun. Kasi wala na akong power, handa na ako. Nag-okay na ako, kasi last time ako nagmotor, hindi ko matalataya. 7 months ago, nagmotor ako uli. Kalakad ko man ako ng gusto. Nung natumba ako, may kunting crack na dito, ayaw ko na rin po. Kaya balitan man ang makeup. Katago sa ko, ano do? Mag-cane pa rin ako. Oo, mag-cane ka. O rin mo, ayan na lang ko operahin, mag-cane na lang ko. Sir, Sugar free na lang kaan eh. Mayor, may... Natumba ako mga 7 months ago. Kaya ako, okay pa man sana ako. Tatawa, hindi pa ako ano. Hindi ako in hotel. Ang masakit pa, kaya nga nagmotor ako ng magaan. Yung 600 lang, 800 kasi yung 1,000, hindi rin ano. Yung Honda na blue na ano. Wala pa, matagal na talaga. Pag ano, hindi ko nabawi sa ano mo. Sir, given the situation na may perceived na problema no, between the Duterte and the Marcoses camp, ano yung advice mo sa mga tao who are wanting and who needed to hear your voice no, to bring back the people together? To all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tignan natin kung ano mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako, punta kayo kay Marcos, kaya wala, hindi kami naging papuntis kay Marcos. Never. Wala kaming billion, trillion na nakadeposito sa kung saan ang bangko. Sa utak lang yan ni Trillanes. Mayor, dinoto na ba ilang kaso po kami sa Trillanes? Ano? File yung kaso kay Trillanes. Nakabay na. Wala pa akong natumbang ano tumakot. Nag-file na ba yung kaso kay Trillanes after the Quadcom meeting? Kaya nga, alam mo ang pinapakita mo itong bangko. Click talaga yan. Hindi ka makakuha ng... Kung magkuha ka ng sa bangko ng papel, bawal rin yan. Ngayon, kung i-palandra mo, bawal rin yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents, another crime yan. Eh, alam mo, hindi ko na lang ano kasi May yung sinasabing disbarment daw kay laban kay Vice President at impeachment against sa VP. Ano comment mo? Sinday, Opo. ay kahit kalikayan ang hindi impeach nila. Malayo pa man yung 2028. Di ba pasyal sa presidente? So she's running in 2028 for president. Sabi mo kasi malayo pa ang 2028. Therefore, yun ang conclusion. Kaya pa yun, malayo pa. Doon na tayo, pagdating natin, mag-decide tayo kung tama na yung sabi ko nga kay Inday, tama na yung Vice President. Total tatay niya, Presidente na. Okay na yan. Well, Mr. President, have you ever, there were reports that there were threats sa buhay ni Inday before sa mga, among his guards, and then, did she ever confer with you or talk to you about it? We do not talk about politics in Inday. No, not politics, security. Security, kaya ni Inday. May security yan si Inday. Huwag kang maniwala, wala yung security.
there is a fractured governance. Nabali lang, hindi lang na-sprain. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can... it's a long process mapapil sa Supreme Court. Unless you dala ka ng kaso doon, matagalan yan. Mga next year pa yan. So if you want a redress of grievance, there is no urgent remedy. So it is only the military who says. Kaya ang sabihin ko, presidente ako, nakita ko ang sitwasyon. Kung gano'n rin ang presidente na in face of so many errors there, nagtupak-tupak na ng hanggang nagkaroon ng breakage, fractured governance. It is only the military who can correct it. Are you saying a military junta can answer? No. Sinabi ko sa lahat yan, magtanong ka ng sundalo niya, mga opisyal dyan. Sinabi nang magunta ka. Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Now, to answer your question, ibig kong sabihin ang military, well, it's an option sa military. One, they just can sit there sa upuan nila, doon sa bukid, maglinis ng barel. Nagsabi lang sila na we are not anymore hindi na sila magkudita na magpunta yung tangke digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. What do you mean out, Mayor? Hindi Getting sila out sa- means... I don't know. Basta hindi yan kudita, hindi yan ano. Basta sabi lang military. You are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days, mawawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasalin sa inyo. Silent protest. Not taking orders at all. Hindi silent protest. Military lang talaga. Oh, military silent protest na yan. Will not take orders from the Commander-in-Chief. Ano? They will not take orders from the Commander-in-Chief. That's it. Sabihin na nga niya, Sir, wag mo kaming isali. Pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo sa GSIS, PhilHealth, 89. Ito doon sa survey? Pinagbili nila, saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. At least sa Congress, kung may resolution, tapos a bill that would correspond with it, there's an explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano ito ngayon? Sila lang nakaalam nito. Yung Maharlika, sila lang nakaalam nito. Walang participation ng people dyan, pati ito. So, ganitong 25 tons.
Alam ba ng military yan? Hindi sabihin nila, kung wala hindi na kami sasali ng laro ninyo. Pero Mayor, Anong parang gagawin nila? play safe naman ang How do military you describe ngayon. the military namin? Do you think si Browner po ay mag-react nito? State yours. Can you restate your statement? Can you expect that Browner will react? When ito, pag nilabas din ito, your question must also correspondingly appear. Importante yan. So, guard. Oh, kasi may statement siya, dapat nagpatisan, dapat stay put lang yung military. Wala naman siyang sinabi, no? In fact, si Inday nga nagsabi na tulog-tulugan yung Chief of Staff. Paano daw makakatulog yung AFP Chief of Staff? Kasi dyan yung nawawala. Matagal na siyang natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi. Ang mga polis. Kaming taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdudruga. Kasi kasama namin siya palagi dito sa diyan kay Pedro. Kaya yung sip-o ni mag-usap kami, yung sip-o ni Lagdameo magtulo yan. Hindi niya alam nagtulo yung sip-o niya. Minsan gano'n na lang yan. Alam ni Marcos na siya Lagdameo durugista. Alam ni Lagdameo na durugista. Magkasama yan sila sa hit-hitan. So, another appropriate question would be yung ito with sincerity. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung mga, tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Sabihin mo sa amin. Kasi nagpapatulong kami to get the answers. Sana we cannot get a correct and accurate or true answer from kami ang magtanong. Barado kami ngayon eh. So under the constitutional provision of the right to be heard, kailangan sagutin ninyo yan. But would it help if one would... The right to be heard, the right to be informed, importante yan. Constitutional provision yan, Mr. General sa military. And the right of the people to seek redress of grievance. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. The right of information, you protect that right and allow us to use it. And we are seeking for redress of grievance of the abuses of government. Huwag na lang yung dalawang babae na inaano nila. Karaming sabi, ganon, tantrum. Hysterical yun, hindi yun ano. Eh, kung ikaw may kasama ka na worker mo, delirium na, what are you supposed to do? Ako sa isang tanong naman.